Gumising nga kami ng umaga para bumili dito sa Talipapa na malapit sa amin. Plano na nga namin kahapon na bumili kami dito ng hipon. Kasi nga minsan-minsan lang silang magbenta dito. Every Friday lang kasing schedule ng mga nagbebenta sa mga Talipapa. Dito tuwing Friday ay may nagbebenta ng mga fresh na isda. Sa mga oras na nga ito ay malapit na kami sa bilihan ng isda. Pero nga dahil wala pala kaming dalang cash, ay napilitan na nga lang din kaming bumalik o magpa-cash out sa malapit na tindahan dito. Kanina nga ay nakapili na kami ng bibilhin namin. Nga nagkikrib nga din talaga si ate sa hipon. Pagkatapos namin nag-cash out ay bumalik na nga lang din kami agad. Kaso nga sa hindi inaasang pangyayari, naubusan na kami nung hipon na gusto naming bilhin. Medyo dismayado nga kaming dalawa ni ate sa mga oras na yan. Iba naman meron nga daw bumili at pinakyaw nga din lahat ng paninda nilang hipon kanina. Paman ay napakaraming fresh na isda dyan. Napakalalaking tilapia nga, mga fresh na bagong galing Pangasinan. At talagang kung nagkikrave ka ng mga isda ay talagang pwede kang pumunta dito para mamili. Pagkatapos niyan ay sinubukan na lang din namin magtingin sa ibang pamilihan ng mga isda. Kaso nga ay wala kami nakita kaya nagdesisyon na lang kaming bumalik at mamili na lang ng ibang uulamin. Napakadami ng paninda sa lugar na to. Merong mga ukay-ukay pabango, mga gulay at kung ano-ano pang mga paninda. Kaya sa mga taga-Dukit dyan kung gusto nyo mamili ng mga fresh na isda, kung nalalayuan kayo sa Pampang para mamili, kaya halina't magpunta na kayo dito dahil likod lang to ng Dukit National High School. Mga oras na yun ay pabalik na nga lang din kami ng bahay. Marahil iba na lang siguro ang luluto namin ulam. At sa wakas, ay nakarating na nga kami dito sa Talipapa na malapit sa amin. Pili na lang si ate dyan ng dahon ng ampalaya. Dahil nga ay magluluto na lang siya ng munggo. Ay lang, may babagadaya sa Friday at munggo day. Sakto matabaybag kami lang nagkakataway. Balato. Dahil talaga naanap ang damat ire-agagik sa balato. Anong to, medyo mataltalag kami makasira-kasira. May kanakan ko aganayarit si Kara. So balato. Nakakabilib nga lang din to nagbebenta sa amin. Kasi nga sabi nila ay taga Pangasinan din sila. Ay kung nakikita nyo lahat ng mga pwesto dyan sa video, sa kanilang lahat yan at marami na silang naipundar na iba't ibang property. Pati ang gawing nasa kanan namin na pwesto ay sila din ang may-ari at balak nilang gawing paupahan. Di lang ako sigurado sa mga kinakwento ko na yan. Kasi nga si ate nga lang ang nagsabi. Kaya gusto ko nga lang din iparating ay napakasipag nila at dapat nga silang tularan. Silbing inspirasyon sila sa ating mga kabataan upang sa gayon wag nilang isipin at maliitin yung mga tao nagbebenta sa palengke. Sa mga oras na yan ay naglalakad na nga lang din kami pa uwi habang pinagmamasdan itong napakaganda at napakakulay ng mga bulaklak. Pasensya na nga po kung hindi ko alam ang pangalan mo. Pero hayaan nyo pag nalaman ko, sasabihin ko. At habang naglalakad ay manadaan kami nagbebenta ng siomay. Saktong-sakto nga, hindi pa kami nag-aamasal kaya bumili na nga lang din kami. Shoutout nga po pala kay sir na nagbebenta ng siomay. Dahil napakamura at napakasarap ng kanilang sausawan. At sa mga oras na to ay nakauwi na din kami. Plano ko nga na matulog kasi nga medyo napuyat ako kagabi. Si ate na nga lang din ang nagtuloy na mag-video at inumpisan niya nga yung paghihimay ng dahon ng ampalaya. Katapos naman yan ay nag-get na rin siya ng mga rekado para mabilis maluto at medyo maaga kasi yung pasok ng pamangkin ko na si Hana. Kung siya nga ay nag-get dyan ng mga rekado, nakabihis na nga si Hana at ito dumating nga si ate ko. Dito nga kasi siya mag-aalmusal at tignan nyo naman nakaayos pa at sabi niya nga medyo puyat pa nga daw siya dyan. At pagkatapos ay nagmano na lang din ng aking pamangkin na si Hana sabay pasok ni ate na may kasamang dilat. Bali yan nga daw yung aalmusalin nila. At agad na nga lang din itong niluto ni ate. At sa mga oras na ito ay nagpaalam na din si Hana dahil maaga nga ngayon ang pasukan nila. Sa wakas ay naluto na nga lang din yung pinipirito ni ate. Hindi na nga lang din nakapag-almusal si Hana. Pero ayos lang kasi pagdating sa eskwelahan yung mga rice meal, yung mga binibili niyang pagkain. At pagkatapos maluto ay agad na nga lang din silang kumain habang si ate ay nagluluto ng munggo. At sa wakas ay naluto na nga din yung munggo natin. At tignan nyo naman sobrang nakakataka. Bali nagbaon na nga lang din si ate Naknak ng munggo na uulamin niya doon sa kanyang bahay. Pagkatapos ay nagpaalam na
na nga lang din siya sa aking pamangkin. Sayang nga lang kasi hindi ko siya naabutan. Talagang sa mga oras na yan, tulog na tulog pa ako. At hindi ko na namalayan na nagpunta pala siya rito. At tignan nyo naman tong napaka-cute kong pamangkin. Nanonood pa talaga ng cellphone. Sa mga oras na to ay nagising na nga din ako. Naabutan ko na nga lang din si Kuya Jeff na nagsasaing. Mating na nga din yung parcel na paninda ni ate. At maraming salamat sa rider na nag-deliver kasi nga walang damage yung parcel na deliver niya sa atin. O paano ba yan? Bukas ulit, paalam.